Eto na. Nasa linya na po natin ang isa sa ating panauhin para sa araw na ito. Walang iba kundi si Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. Tagapagsalita rin po siya ng Department of Agriculture. Good morning, Asek De Mesa, sir. Good morning, Asek. Good morning, Tuesday. Good morning, Benji. Sa lahat na nakikinig at nanonood, magandang umaga po. Good morning po. Asek, gusto ko lang klaruhin. Narinig ko kahapon itong si dating Secretary Leonardo Montemayor na siyang chairman ngayon ng Federation of Free Farmers. Ano po? Ang sinasabi niya, nangangamba sila na dahil dito sa matinding epekto na nitong El Nino o tagtuyot, baka kulangin yung supply natin ng bigas. Pero narinig ko naman din kayo nung isang araw na sabi nyo, sapat, walang kulang ng supply sa bigas ang bansa. So paano po kayo mag-meet halfway? Ano ba ang dapat bang mangamba ang ating mga kababayan o hindi naman? Tuesday, tama yun. Yung ating supply ng bigas ay sapat pa hanggang sa ngayon. Bagamat merong mga lugar talaga na apektado ng El Nino, ito yung kanlurang bahagi ng ating bansa. Magmula Ilocos, dito sa western side ng Region 3, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas hanggang Zamboanga, malaking bahagi rin naman ng bansa natin, lalo na yung ating mga rice granary, ay hindi naman naapektuhan dahil maganda pa yung ating mga patubig, especially yung covered ng National Irrigation Administration at saka yung mga small-scale irrigation projects. Bumaba ng bahagya yung ating harvest ng first quarter by 100,000 metric ton. Pero yun ay napakaliit, less than 1% kasi yung ating harvest is 20.06 million metric tons last year at inaasahan natin ngayong taon ay mga 20.4 million metric tons. So yung nawala ay napakaliit na bahagi, mga 1% lamang at can easily be augmented by importation natin. 1.6 million metric tons na yung pumasok. At actually, mas malaki ang damages kapag mga bagyo at matinding pagbaha. Umaabot yan mga 500 to 600,000 metric tons. So itong maliit na naging epekto ng El Nino ay covered ng mga expected losses natin every year. So ang tumatakip po dito ay itong pagdating yung mga imported na mga bigas na nandito po sa bansa. Bukod, Benji, dun sa importation ay inaasahan din natin na mas malaki yung ating harvest ngayong Wet taon. season. Kasi nga last year ay 20, ngayon mga 20.4. Inaasahan natin ngayong wet season ay mas mataas din yung ating inaasahang harvest. Kasi of course, mas maganda na yung ating mga variety ngayon ng mga binhi at saka yung mga interventions natin. Kung titingnan din natin, palagi ko itong binabanggit, yung losses nung pinakamatinding El Nino noong 1997-1998, 370,000 hectares. Ngayong El Nino actually, ang projected namin na losses na hectares na pwedeng tamaan, mga 120,000 hectares. Pero yung pero yung recorded namin na affected area ngayon, nasa mga 58,000 hectares. So, hindi ganun kalaki. Siyempre, dahil napaghandaan natin ito sa abiso ng pag-asa at saka yung pagtutulungan natin with NIA, so hindi ganun kalaki yung naapektuhan talaga as expected namin. At hindi ito ganun maka-aapekto sa supply ng bansa. Ganun po ba ang sinasabi ninyo? Tama yun, Tuesday, kasi yun nga, alam naman natin na yung ating production per se ay kulang kumpara doon sa total demand natin. Kaya kinakailangan nating mag-import pa, pero yung importation naman natin, on target din siya. Ina-expect kasi natin mga 300 to 350,000 metric tons per month yung normal na import na pumapasok. So yung pumasok na ng mga 1.6 million metric tons is within doon sa ating average na target every month. Hindi po kaya makaapekto to dito sa ating mga magsasaka itong patuloy na importasyon ng bigas? Hindi naman kasi hindi naman tayo nag-i-import ng sobra-sobra at yung atin namang kasi yung importation naman natin ay kumbaga kung ano lang yung kulang talaga. May pasobra yan ng konti. Depende doon sa presyuan kasi epektado rin ng
presyuhan sa international market. So inaasahan po dahil meron tayong mga importasyon. Ibig sabihin po ba nito mananatili yung presyo na mataas o maaari pang bumaba, ASEC? Yung epekto ng imported rice ay yung epekto niyan sa ating presyuhan ay Opo. depende kung mababa o mataas ang presyo sa international market. Kasi yung presyo ngayon kumpara dun bago nagkaroon ng epekto sa Indian ban, dun sa Ukraine war, talagang nasa $400 per metric ton yan. Oh, man. Ngayon, nasa mga 550. Umabot pa yun ng 700 yung kasagsagan ng pagtaas. Ngayon, nasa mga $550 per metric tons. Mataas pa rin, pero hindi na ganun kataas. Kaya yung pagdating ng bigas na imported dito, nasa mga 48 hanggang mga 55 pesos. Depende sa variety. Yung iba, 60 pa kung talagang mga specialty rice yan. Opo. Sa ngayon ba, ASEC de Mesa, sir, kumusta yung monitoring nyo ng presyo ng bigas sa mga pamilihan natin? Meron na bang nairerehistro na bumaba ang presyo? Tuesday yung presyo ay very stable siya doon sa range na 48 hanggang 53 doon sa ating regular at well-milled rice. So, ano siya, for the last 2 to 3 months ay hindi siya malikot yung paggalaw. Nandiyan siya sa presyohan na yan. Bagamat inasahan sana namin nung nagkaroon ng harvest ay mas bababa pa pero hindi siya bumaba as expected natin. Anong dahilan, ASEC, ba't hindi bumaba dun sa inaasahan yung presyo na magkano sana na pagbaba? Kasi nasaan sana natin na bababa. Kaya lang dahil mataas kasi yung farm gate price hindi bumababa yung farm gate price ng palay for both wet at dry. Kasi noong bago pa na-aprobahan ng NFA Council yung range na 23 to 30 pesos for dry and clean na palay, mataas na rin yung presyuhan at ang average nun mga 26.9 ang average na presyuhan ng farm gate. Yung tinakda ng NFA Council ay range yun para kung may mga lugar na mababa, say 23, yun ang bilihan ng NFA, pero doon sa presyuhan, lugar na presyuhan ay mataas. So para makabili ang NFA, kailangan nilang makipag-compete konti sa private traders. Pero matandaan din natin yung participation sa market ng NFA is very small. Less than 5% yung kanilang pwedeng mabili. Of course, because of the limited budget na meron ng NFA. Opo, pero meron po tayong buffer stock ng NFA na makasasapat. Sakaling wag naman, malapit na yung tagulan, meron na namang mga bagyo na pumasok or ano pang kalamidad. Meron po ba tayong ganon, ASEC? Tama yun. Kasi ngayon ay tinakda ng rice tarification law na yung pamimili ng NFA ng palay sa ating mga magsasaka ay gagamitin lamang para sa buffer stocking sa panahon ng kalamidad at disaster. Normally, mga 15 to 30 days yan. Pero because of the limited budget ng NFA, mga nasa 9 days yan. Pero yung 9 days na yon, pag minsan kasi nagkakaroon ng perception na itong buffer stock ng NFA ko konti na lang. Pero hindi kasi kagaya ng unang panahon na yung buffer stocking ng NFA for market intervention. Right. So, ngayon kasi buffer stocking ngayon para pag-respond sa panahon ng kalamidad at disaster. Correct. Ang primary market niyan ay DSWD tsaka mga LGUs, Office of Civil Defense, BJMP tsaka iba pa. So dapat ang ating buffer stocking per se nasa mga households yan at saka nasa mga traders. Maliit lang talaga yung nasa NFA. Nabanggit nyo na rin lang, ASEC, yung buffer stocking ng NFA. Sabi nga ninyo, ngayon, batay doon sa rice tarification law, ay para na lamang doon sa emergency situation ang ginagawa ng NFA. May panukala po ngayon sa Kongreso na ibalik na yung kapangyarihan ng NFA na pagbenta ng mas murang bigas. Ibig sabihin yan, magkakaroon ng pag-amyenda sa rice tarification law. Ano ba ang posisyon dyan ng Department of Agriculture? Kami po sa DA, susuportahan po namin yan dahil nakita po namin yung kakulangan talaga
na ang ating pamahalaan ay makaresponde sa mga pagkakataon po na masyadong nagmamahal kasi kagaya po natandaan niyo last year nagkaroon pa ng price cap Yes. sa bigas Opo. dahil nga walang kapangyarihan ng ating pamahalaan na mag-intervene sa market through the NFA. Right. Mhm. Ang siguro magiging hiling po namin kagaya nung napag-usapan po namin sa NFA Council na wag pong masyadong mababa ang presyo ng ibebenta kagaya po ng 25 kasi masyado pong malulugi ng malaki ang NFA. Kaya yan po kasi isa rin sa reason bakit naipasa yung RTL na inalis yung kapangyarihan dahil ang laki po ng lugi ng NFA. Ang naipasa po halimbawa sa NFA Council, yung, kung magbebenta ang NFA, ay mas Magkano? mababa po siya ng 20% doon sa prevailing Market price. market price, halimbawa ng itinakda ng PSA o yung namomonitor ng PSA. Halimbawa po, para madali ang computation, 50 pesos ang prevailing Opo. for the last month. Kung bababa mo yun ng Less 20%, 20%. minus 10 pesos. So, 40 So yung ibebenta pesos. ng NFA ay 40 pesos. So mababa na yun, malaki na yung ibinaba nun, 10 pesos per kilo. And at the same time, hindi po mag-i-incur ng losses ang NFA. So yun po sana para win-win situation, mas mura ang bigas at hindi naman po mag-i-incur ng losses ang NFA. Pero this will be subject of course po sa pag-aaral pa ng ating mga eksperto dito po sa larangan ng bigasan, of course ng ating Kongreso, kung alin po talaga yung makakabuti para sa lahat. So, Opo, hindi na po kasi- talaga posible yung 25 pesos per kilo na 20 bigas. nga di No? ba? Ano po Sa yun? panahong ito. Depende po kung talagang mapababa pa rin natin yung cost to produce. Kasi yan lang naman po talaga yung nagiging issue kung bakit po mahal ang bigas. Kumpara po sa ibang bansa, mahal pa rin yung ating cost to produce ng palay. At saka po yung post-harvest losses natin, napakataas pa rin. Mhm. So ito po yung mga ina-actionan ngayon ng ating kagawaran. Paano po mapababa itong mga ito at ma-ensure natin na pero ngayon po halimbawa sa Thailand at Vietnam yung Opo. presyo rin po ng bigas ay halos kaparehas na rin ang presyohan dito sa atin. So ito pong nangyari na presyohan sa bigas is not only unique to our country but it's also happening elsewhere. Opo, so naka-apekto po ang pinaka nito yung pandaigdigang merkado doon po sa presyo natin, Sek, ano? Yes po. Ano naman po tayo ngayon? Global free trade na rin. So lahat po na nangyari sa isang bansa ay nakikita na rin po sa ibang lugar. Maliban po sa bigas, meron pa po ba tayong mga ini-import na mga produkto kagaya po ng isda at ano pa po, baboy, manok, meron pa po bang ganon? Yes po, nag-i-import pa rin po tayo ng isda, ng karning baboy at manok. Yan po ay kinakailangan doon sa mga agricultural commodities na hindi pa po tayo nagkakaroon ng kasapatan. Sa isda po ay meron po tayong batas, yung Republic Act 8550 na nagtatakda na bago po mag-angkat, kailangan muna po ng Certificate of Necessity to Import. At actually, tinatiming po natin yung pag-import ng isda sa panahon na meron po tayong closed fishing season. Yes po. So ngayon po naglabas na si Secretary ng anunsyo na yung pag-import po ng isda sa panahon ng closed fishing season, normally November 1 po yung nag-start hanggang mid-January. So pwede na po sila mag-import sa ngayon. Ibig sabihin pwede na sila maghanap kung saan manggagaling. Pero kailangan dumating po sa bansa natin yan beginning October at hindi po lalampas ng January 15 na kung saan naman in-expect natin magbubukas na uli yung pangisdaan natin. Piling lugar lang naman po ito, Zamboanga Peninsula, dito po sa may Palawan at saka sa Visayan Seas, yung mga close fishing season. Yan, ibig sabihin mag-i-scout na tayo kung saang bansa pwedeng umangkat. Yun na nga. Yes po, at saka po mas mababa yun kumpara nung nakalipas sa taon, 25,000 metric tons lang po ng mga small pelagic fishes. At yun po yung gusto mangyari ng ating Secretary Chu Laurel Jr., na maging predictable po yung ating importation supported by data at nakaplanado para alam po natin kung kailan siya dapat darating, gaano kalaki yung volume,
At ano po siya, advanced na, hindi yung kagaya nangyari ng mga nakalipas na panahon na talagang kung kailan Correct. wala na, at saka tayo magkukumahog na mag-import. So ito po talagang planado para wala pong kakulangan na mangyayari. At saka wala yung gap na naghihintay tayo ng darating na import, dun habang iniintay natin, nagtaasan na tuloy ng husto muna yung mga presyo ng isda sa palengke. Tama yun, Tuesday, kasi nagkakaroon ng strain sa market kapag nagkakaroon ng kakapusan sa isang commodity. Of course talaga, magre-react ang merkado, Correct. magtataasan bigla ang presyo. Pero kung alam nila na planado yung pagdating ng imported, yung production natin na local, hindi magkakaroon ng strain sa market at masisigurado natin yung stability ng volume at of course ng presyuhan. So Okay. yun yung po yung gusto natin na mangyari. May ano po merong pahayag po itong Benguet Farmers Cooperative, ano? May isinumite raw po sila diyan sa Department of Agriculture para kumbaga direkta na po mula dun sa kooperatiba sa Benguet ng mga kanilang inaani diretso na po sa mga merkado at hindi na dadaan dun sa mga middleman. Kamusta na po ito, Asek? Ang ginagawa year pa nating po raw solusyon, ito. opo, ang solusyon diyan ni Secretary Chu Laurel ay yung paglalagay natin ng mga cold storage kasi ang problema kasi Right. pag wala kang facility na store pansamantala yung mga perishable agri-commodities kagaya ng gulay, prutas at saka mga karne at isda, napipilitan yung mga magsasaka na ibenta agad automatically, lalo na kung marami kang produkto na harvest, ilalabas mo yan kasi masisira. At kung malapit na masira, wala kang magawa kung hindi ibenta ng mura kasi masisira lamang. Kaya yung solusyon ng ating secretary ngayon dyan ay magkakaroon kami ng mga solar-powered cold storages na ilalagay namin dun sa mga major producer natin ng gulay, ng mga isda, para meron silang ability to store itong mga produce na to at hindi sila subject to price manipulation ng mga traders. Nabanggit nyo yung storage facilities na Asek, nasabi yan dati ni Secretary Chu Laurel na iyan yung isa sa priority. Nasaan punto na ba ang DA para doon sa pagdaragdag ng mga cold storage facilities? Marami na po ba to? Meron tayong budget, kaya lang ngayon pa lang yan natin kumbaga pinalano at isasagawa. Meron kaming additional request na budget ngayon and hopefully ma-release agad. At nakaprograma din yan sa ating 2025 Plan and Budget Proposal. Pero ngayong taon, ina-expect namin na masimulan itong mga ganitong aktibidades. Facility, infrastructure. Yes po. Bukod po dyan yung pagsasaayos ng ating mga ports na imamanage ng PFDA para masigurado rin natin na yung movement ng mga produkto. Halimbawa kasi yung sa Mindoro, yung fertilizer, napakamahal. Kasi nanggagaling pa yan ng Bataan, ang daming handling. So bago makarating doon ay talagang napakamahal. So pag magkakaroon ng mga magagandang ports, diretso na yung mga barko doon, malaki ang ibababa sa presyo ng mga inputs natin. Oo, from Bataan papunta ron at vice versa kasi na po hindi na dadaan pa kung saan-saan. Yes, halimbawa sa Mindanao, normally Davao at Cagayan de Oro lang. O kaya sa Davao lang. Pagdating sa ibang lugar, ang hirap ng movement. So napakamahal talaga ng produkto natin. Input. So yung mga fertilizer, pesticides, napakamahal niyan. Kasi yung mga double handling at saka yung pagta-transport niya, napakamahal. Opo. Yung tulong pinansyal natin para sa mga magsasaka, marami po itong apektado nitong El Nino Kamusta na po ba, Asek? Yung naibigay natin ay more than 2 billion worth na ng interventions or ayuda sa ating mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan nitong El Nino. At actually, malaki pa yung standby fund natin doon sa mga apektado pa at patuloy na ipinamamahagi natin. Ano po ba yung qualifications, Asek, para makakuha nitong financial, I understand parang 5,000 sa bawat magsasaka at mangingisda, ganun ba yon? Doon sa Rice Farmers Financial Assistance, ito ay 5,000 doon sa mga magsasaka na hindi tataas sa 2 hektarya.
Doon naman sa credit facility natin, yan ay 25,000 pesos. Up to 500 million yung naka-standby fund natin. Tapos doon naman sa Philippine Crop Insurance Corporation, kung sila ay registered sa RSBSA at nagpalista sila, normally up to 20,000 yung nare-receive nila na indemnification or insurance claims. At more than 70 million na, 78 million yung na-release na ng PCIC sa mga affected farmers. So maganda siguro para dun sa hindi pa nakakaalam ng mga kababayan natin na mga magsasaka, iparehistro. System na tawag po natin RSBSA, Registry System for Basic Sector in Agriculture. Kasi nasa batas po yan at saka nasa mga implementing guidelines natin na kailangan rehistrado muna sila bago po sila makatanggap ng anumang ayuda. Tapos po sa insurance claim, dapat po magparehistro rin po sila sa PCIC. Saan po ba yung mga office na yan, Asek? Halimbawa ako nasa isang bukirin ako dyan, sa Zambales, malayo-layo. Or sa Pampanga. Paano ko malalaman? Saan ako magpaparehistro? Ang pinakamadali po ay lumapit po sila sa kanilang pinakamalapit na municipal or city agriculturist office o yung MAU na tinatawag natin. At kung malapit naman po sila sa aming regional field office, kasi po yung DA, being a devolved agency, wala na po kaming supervision sa mga provincial and city LGUs. So nasa region lang po kami. Pwede rin po silang lumapit sa aming mga regional field offices. Yung po PCIC, may mga regional offices din po yan. So pwede po silang magparehistro doon at pwede po silang asistehan nga po ng Sana po ay tuloy-tuloy, pati yung fuel subsidy at ilang pang ayuda dahil malaki pong dagok ang itong nangyari. El Nino. Oo, itong Opo, El Nino yung sa atin. Benji, yung sa fuel Opo. natin 3,000 yan kada affected farmer and fisher. Basta meron silang pag-aaring makinarya. Opo. So 3,000 yan na binibigay natin sa kanila. Patuloy po yan. Yes po, 1 billion po yung pondo natin this year para po sa fuel Subsidy. assistance po natin. Opo, Yeah. fuel Okay. subsidy. So far, yan muna ang gusto naming malaman, Asek. Sa susunod po ulit, magkahuntahan po ulit tayo. Ano po, habang mayroong El Nino at may La Nina, naapektuhan ng sektor ng agrikultura at pagsasaka, nandyan kayo parati para magpaliwanag. Salamat po, Asek. Maraming salamat Maraming po. salamat. Maraming salamat po, Tuesday and Benji. Mabuhay po kayo at magandang umaga. Mabuhay po. Salamat po. Mga kapuso, ang nakausap po natin si Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Babalik po kami. Hilingan, walang pinoprotektahan.